Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Live ulit tayo mga kabunyog, mga kababayan. Ayan. Alam nyo, magbibigay lang po tayo ng reaksyon mga kabunyog dito sa huling interview po ni Arturo Las Cañas dito sa isang journalist na si Antonio Montalban. So ako po, nung nabasa ko yan, matindi. Bagamat itong si Las Cañas, mga kabunyog, ay marami na tong binulgar tungkol dito kay Rodrigo Mangkanor, Superman. May code name pa sila, no? Superman Duterte Mangkanor, tungkol sa drug operation. Ito po ay ayon dito sa interview ng journalist na si Antonio Montalban dito kay Arturo Las Cañas. Itong huli. At talagang dito po sa interview na ito, mga kabunyog, ay sabog-sabog po. Sabog-sabog si Duterte dito. Ito po'y galing kay Arturo Las Cañas na sinasabi, siya talaga ay tao ni Duterte. Tao siya ni Duterte. Noon pa man, 20 taon na ang nakararaan. Napakatindi po ng mga affidavit niya na ngayon ay nasa International Criminal Court na. Alam nyo, itong na-post ito sa Rappler Itong sa Vera Files pala, Rappler, sa Vera Files. Yung interview ni Antonio Montalban kay Las Cañas. At anong binabasa ko nga po, mga kabunyog, mga kababayan, akala mo yung tipong nagbabasa ka ng nobela. Yung mga nobela nila parang John Grisham, mga nobela na crime novel, di ba? Pero ito, totoong buhay ito, hindi ito katang-isip. Mula mismo sa bibig nung gumawa ng krimen ng mga pagpatay. At inaamin nga ni Arturo Las Cañas, siya talaga yung pumapatay. At sinasabi niya, ang talagang mastermind at boss niya, si Rodrigo Superman Mangkanor Duterte. So yan, babasahin ko lang po. Nakakapanginig po talaga ng laman, nakakakilabot. Nung binabasa ko nga talagang matindi ito. At ang sabi ni Arturo Las Cañas, handa niya daw harapin si Duterte dito sa ICC. Magharapan sila. Ito po ayan, may link na. Buksan natin yung link para word by word. Mga Dutards mga DDS, huwag kayong magagalit. At ito napakadetalyado po ang sinabi dito. Tayo naman nagbibigay lang ng reaksyon dito. Matindi po ito, mga kabunyog, mga kababayan. So bago tayo mag-react, matinding reaksyon dito sa kung may mga batang nakikinig dyan, ito po'y malagim ito, malagim po talaga. Kala mo, sinulat sa pelikula pero hindi po totoong buhay. So may mga bata dyan, pasintabi, matindi po ang pag-uusapan natin at magbibigay tayong reaksyon. Ayon po, ito sa testimonya ni Arturo Las Cañas. Na alam natin ito, nagsasalita na to, sila Las Cañas, sila Matubato, nung panahon na senador pa si Senator Laila de Lima dyan, natigil itong investigasyon sa Senado Ngayon na lang uli ito nabubulgar. Nung wala na sa kapangyarihan si Duterte at ngayon nga, nakalaya na si Laila de Lima. So, hindi na to bagong kwento pero nadagdagan pa at matindi po yung mga revelasyon dito. At ito po ay nakasubmit na po sa International Criminal Court. Kaya paano kaya lulusutan ni Kanor ito, no? Obet Peña, good evening. Ba dapat tawag dyan? Pugad ng kasamaan, sabi ni Larry Quason. Opo. Pag binasa natin, talagang akala mo, pelikula, pero totoong buhay po talaga Remy Lagman, good PM po, Sir Kulex. Maraming salamat, Remy Lagman sige, bago tayo magbati-bati Ben Bar Aranas, yan kampon kasi ng demonyo si Duterte, kaya gano'n na lang. Di Chano, di ba matagal na yan, testimonya yan ni Las Cañas. Opo, Di Chano, matagal na itong testimonya, pero may dagdag. At ito yung sinulat nga po ni Antonio Montalban dito sa Vera Files. Ang title nga nito, Conversations with Arturo Las Cañas. Duterte is the Lord of all drug lord in Southern Philippines. Lord of all drug lords in the Southern Philippines by
Antonio J. Montalban II, November 30, 2023. 10:18 a.m. Ano lang? Noon lang nakaraan linggo ito. Nakalagay po dito, to be a major assassin in the Davao Death Squad. Diyan po nagmula yung salitang DDS. Rodrigo Duterte insisted on one requirement, omerta. Alam niyo yung omerta, yan po yung salitang Italiano. Nang ibig sabihin yan, silence. Di ba? Omerta is silence. Ganon, para sa mga sa mga nobela ni pangalan ng writer na yan. Omerta, ibig sabihin silence. Tahimik ka lang, huwag kang magsasalita. Arturo Las Cañas had long abandoned the mafiosi-like code of silence when he testified at the Senate and later in pre-trial hearing of the International Criminal Court for Duterte's alleged crimes against humanity. Nagtestimonya na po si Las Cañas sa ICC tsaka nung una sa Senate. Ngayon, bakit natin nilulutang ito? Kasi bago lang po ito may mga karagdagang detalye. Ngayon, anuhin ko na lang po yung mga highlight na lang nung interview. Mga DDS mga Dutards, hindi ito fake news. Ito ay nakalagay sa Vera Files interview ng isang journalist kay Las Cañas. Ito ay galing mismo kay Las Cañas. Yan palang diretsuhin na natin. Sinasabi ni Arturo Las Cañas, meron daw isang pabrika doon o factory ng isda, canned fish, yung pagdedelata ng isda dyan sa Davao. Pero yan daw ay front lang. Ako pinadadali ko na, ayon dito. Front lang daw yung fish factory na yon, canned fish factory o pabrika ng delata ng isda dyan sa Davao. Yun daw talaga ay shabu laboratory, pagawaan daw iyon ng droga. At yan daw ang magkakasama daw dyan, sila Michael Yang at sila Rodrigo Canor Duterte, si Superman. So paano daw nangyari yan? Yan daw si Michael Yang ay talagang kaibigan na ni Duterte. At kasama pa daw dyan yung Sami Uy. Natatandaan natin, yung Michael Yang na yan yung ginawang advisor ni Duterte, economic advisor, na hindi naman Pilipino, in-check po yan. Na sinasabi pa niyang Michael Yang na yan, hindi siya marunong magtagalog. Ang sinasabi po ni Las Cañas, yung pabrika ng paggawaan ng lata ng isda, dilata ng isda, hindi daw yun, front lang yon, kumbaga sa sindikato front. Ang totoo, pabrika yun ng shabu, pagawaan ng shabu. Yun po yung sinasabi niya. Ngayon, ni-raid daw po yan. Nagkaroon daw ng raid doon, 2004. Na-raid po ng PIDEA ng grupo ni Wilkins Villanueva. Nahuli doon yung 11 na Chinese na mga drug lord. So, ang ginawa daw niya, inutos daw ni Duterte na patayin na yung mga Chinese na yon. So, tinali daw nila, pinatay daw nila nung bagong taon. Siya daw yung bumarel. Pati daw yung mga chemist. Yung mga chemist na gumagawa doon, matindi, tinali daw nila. So, ganun po katindi yung mga kwento dito. So, ako sino-shortcut ko na nanginginig ako At napaka-detalyado po nung sinabi dito. Ni-raid po ng ng PIDEA Region 10 under then Superintendent Wilkins Villanueva, hundreds of kilos of high-grade shabu were recovered inside the laboratory. 6 Chinese nationals were killed during the raid. 11 other Chinese nationals were arrested. Superman feared that the 11 might squeal. An arrangement was reached with PIDEA to hand over 11 Chinese to the team of Las Cañas. Superman's instruction was clear. Eliminate them all. Yon, nag-utos na daw itong si Canor, si Duterte, na ang tawag nila ay Superman. Ibiyahin na, kumbaga, para kakanta pa kakanta pa. So, yung 11 doon, may namatay ng 5 doon sa drug raid ng mga Chinese. Yung 11 na nahuli, itinurn over kila Las Cañas at ibabiyahin na sa impyerno. Di ba? Papatay. Yun nga, pinatay nila. Ang nag-utos si Canor. Kasi kakanta na daw. Kakanta. Baka kumanta pa, di ba? Yun.
So parang pelikula, no? Oh. Duterte ordered us, me and Wilkins Villanueva, to kill all the workers and the chemists of the Davao Shabu laboratory. Oh, see? And I can pinpoint even up now where I buried their bodies, Las Cañas said during the interview. At sinasabi ni Las Cañas, hinaamon niya, kaya kong ituro kung saan namin ibinaon ang mga bangkay ng mga pinatay nilang Chinese national doon sa Shabu Laboratory. At yung sinasabi niya, yung isang quarry dyan, may quarry. Yung tinatawag na Laud Quarry. Dyan din sa Davao City. Sa Maa, Davao City. Doon sa quarry, doon nila binaon. At ngayon, inaamon niya, kahit puntahan ngayong oras na ito, nandun yung mga bangkay. O siguro, mga buto-buto na lang yan. Kasi 2004 pa yan. Kulang-kulang 20 taon na nangyari yan. Ganong katindi yung hamon ni Arturo Las Cañas, ha? Babalikan yung quarry at huhukayin doon. Patutunayan niya na nandun yung mga bangkay. O, di ba? O, ganong kadetalyado. Kaya nga sabi ni Las Cañas, kung talagang magharap sila ni Duterte sa International Criminal Court. O, yan ha. While there, Las Cañas received a phone call from Superman reiterating his order to clean up and dispose of the 11 Chinese national. Pati mga sukat ng lupa nakalagay dito 6 feet in length. Binaril niya ng kalibre 22. They left the quarry at past 4 a.m. Tapos New Year's Day and they wanted to go home to their families. Magbabagong taon nung pinatay nila yon. At pagkatapos nagbigay si Superman, itong si Duterte, ng 5 bundles of fresh money in 1,000 peso denomination. Di bali 500,000 yun. 100,000 per bundle. Sabi daw dito, the following day, Superman's driver and security man, Sunny Buenaventura, phoned him to say that Superman will increase his monthly allowance to 50,000 per month. Bukod dun sa 5 bundle ng pera na binigay, kumbaga sa sindikato na boss, mahusay ang trabaho mo, bata. Malinis ang pagkakatrabaho, binigyan ng kwarta sila Las Cañas. 5 bundles. Isang bundle, 100,000. Di kalahating milyon. Diba? At pinasabi ni Big Boss, Nicanor, ang nagsabi, itong driver ni Nicanor, si Sunny Buenaventura, na sabihin kay Las Cañas, 50 mil na yung kanyang magiging monthly allowance. O magi-increase ng, dadagdagan ng 50 mil yung kanyang monthly na allowance. Kasi daw, he had accomplished a job well done. Job well done. Kumbaga, okay na okay kay bossing yun. Pinatay. Hindi na nakakanta yung mga Chinese national. Tanong dito, who operated nakalagay pa dito. Meron pang isa. For example, the canned fish factory was not alone. There is another Shabu laboratory. Meron pa palang Shabu laboratory. Bukod dun sa factory na canned fish na front lang, meron pang isang gawaan ng droga. Laboratorio ng Shabu. Doon naman daw sa Barangay Obrero. Who owned? Sinong nagmamayari niyan? It was Michael Yang and Charlie Tan. Michael Yang tsaka Charlie Tan. Mga inchik din, Ito nga yung advisor ni Duterte. There was a third one. Meron pa palang pangatlo na Shabu laboratory. Hindi isa, hindi dalawa, tatlo. Third one. Inside Green Heights Subdivision, Buhangin Diversion Road. The existence of these Shabu laboratories was part of the Code of Silence. Was Superman aware of the Shabu laboratory? Of course, sabi niya, Nothing is established in Davao City without the blessing of Rodrigo Roa Duterte. Ayan pa, So, ang sinasabi lang po dito, ayan, sila Sami Uy, narekomenda, kunwari, factory, di ba? Meron pa daw mga illegal games, kagaya ng mga last two, mga sugalan naman po, high-low, sugalan, droga, ayan po. Ito po ay nakarating na po ito sa ICC. Kaya sabi nga niya, Duterte is the Lord of all drug lord in the Southern Philippines. He is the most dangerous person in Southern Hemisphere. Ayan po ang interview.
So, yun. Kaya, kaya nga sabi niya, yung drug war, ano yan? kumbaga sa sindikato, pinatay lahat ng kalaban ng sindikato. Sila na ang nagano. Sila na ang namuno ng sindikato ng droga sa Pilipinas. Sinong nagsasabi nito? Mga tao ni Duterte. Sila Scania, sila Matubato. Di ba? Ito po marami na ditong na-reveal nung Senate hearing noon pa. Pero ngayon may lumilitaw pa. At iba kasi ngayon, dahil ngayon, mukhang papapasukin na yung ICC. Kaya nga tayo sa December 10, mananawagan tayo, magmamarcha tayo, papasukin na ang ICC. Magmamarcha sa Liwasang Bonifacio. Bakit natin ito binablog? Para malaman ng tao. Yun lang naman sa atin, yung katotohanan. Ang akusasyon na ito, ang kwento na ito, ay hindi naman nanggaling sa atin o sa mga oposisyon na mga politiko. Nanggaling ito sa mga mismong tauhan ni Duterte na nag-confess. Sila Las Cañas, sila Matubato. Na noong panahon na sila nagsasalita, pinigil ng Senado. Nagsabwata sila Bongo, sila Bato, mga senador na yan. Pinigil nila yung hearing ni Senadora Laila de Lima. Natatandaan natin, inalis pa nga si Senadora Laila de Lima sa kanyang posisyon nagbotohan pa dyan Pati nga sila Pacquiao bumoto, I think sila Joel Villanueva ba yan, sila Angara, nagbotohan dyan, inalis sa pwesto si Laila de Lima. Diba, naalala natin. Kaya yung investigasyon dyan sa droga, nawala. Hanggang sa yan, patayan ang nangyari. Hanggang ngayon na umabot na sa ICC. Yan po ang katotohanan. Bakit natin yan sinasabi ngayon? Para malaman ng tao na yung mga factory ng shabu dyan sa Davao ay si Duterte ang may-ari. Sila ang may-ari niyan, ang magkakasabwat. So ang lords of all drug lords ay si Duterte. Yan ang sinasabi nila Las Cañas. At sinahamon niya yung bangkay na pinagbabaril nila nung New Year. Doon sa may quarry nila ibinaon, hinahamon ni Las Cañas, sila Duterte. Kaya niyang puntahan ngayon at hukayin yung bangkay. Di ba? Para ano yan? Maganda kaya, puntahan na yung quarry na yun, hukayin na. At sigurado na dyan si Las Cañas. At ano naman ang mapapala ni Las Cañas kung magsisinungaling siya? Anong magiging motibo niya? Delikado nga ang buhay din niya, di ba? Kaya lang ngayon, nabulgar na ito, na-interview na ng journalist, nandyan na, nasa ICC na rin ang lahat ng kanilang kapidabit, wala nang lusot si Duterte. Anyway, pag tuloy-tuloy naman ang investigasyon ng ICC, pero maganda pa kung papapasukin dito, pag nirecognize kasi po yan ng Marcos administration, yung ICC, ayon na rin po sa tawag dito, sa utos ng Korte Suprema, desisyon ng Korte Suprema, na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Mula 2019 pabalik, nung hindi pa tayo nagwi-withdraw sa ICC, may jurisdiction ng ICC. So yon, pag pinapasok ang ICC sa Pilipinas, may due process yan, mag-iimbestiga, bibigyan ng pagkakataon sila Duterte, sila Bato, kahit sila Inday Takaw, kung sinong pinangalanan doon, na pagtanggol yung sarili nila. May due process. Kung sa due process na yan, ang hukuman ng pag-imbestiga, kung mag-i-issue ng warrant of arrest, ayan na. Dahil nirecognize ng ICC, aarestuhin si Duterte. Pupusasan yan aarestuhin. At ikukulong doon sa kulungan, sa dahag. Kasi doon din nakakulong yung mga nililitis ng ICC. International Criminal Court. Wala po yung piyansa, walang piyansa yun. So hanggat hindi natatapos yung kaso, nakakulong sila doon. At walang magagawa ang Philippine National Police kundi ipatupad yung kung sakali mang lalabas ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Kasi sinasabi na nga ng Korte Suprema, una, may jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pangalawa, ang international law, ang ICC, ang Rome Statute, ay hindi kontra sa ating batas. Bagkos, ang Rome Statute, ang ICC, na pinirmahan natin na isang international na kasunduan, ay nagpapalakas pa ng ating batas, nagpapalakas ng ating rule of law, at nagpapalakas ng ating judicial system. Kaya nga sabi ng mga congressman, nila Congressman Abante, sila Congressman Lagman,
kung talagang gumagana ang ating judicial system, dapat talagang papasukin ng ICC. Anyway, ano naman ikakatakot mo kung yun nga ang tanong dyan eh, kung nagsisinungaling ba yan si Las Cañas o yung mga AGK, kung invento ba yan, ano ikatatakot ni Duterte kung wala siyang kasalanan? Ha? Di ba? Ang problema, alam na alam nila Duterte talagang pumatay sila ng tao. Alam nila yun. Kasi yung AJK nga, paano mo pang i-deny yan? Statistic na nga ng pulis. At ang nagko-complain nga, yung libo-libo ng mga pamilya na mga naulila, yung mga nanay, yung mga anak, yung mga magulang, yung mga kapatid, yun ang nag-complain sa ICC eh. Kaya yun, ano na lang dyan, yan ba'y, kasi ang akusasyon kay Duterte, crime against humanity, lansakang pagpatay. Crime against humanity, hindi po yan common crime eh. At kahit kasi sa ating batas, meron tayong batas laban sa crime against humanity. Meron tayong complementary law, kumbaga sa batas. Meron tayong complementary law, batas na nakaugnay sa international law, sa ICC, sa Rome Statute. So hindi magkakontra yung international law at yung local law natin. Magkatulong siya. At yung dalawang batas na yan, parehas na yan ang layunin. Kaya yan yung magpo-prosecute ngayon, gagamitin yung batas na yan, yung local law natin at yung international law, yung Rome Statute, para i-prosecute yung mga suspect sa mga dyan sa crime against humanity. In this case, kay Duterte. Kaya nga ang magiging talagang ang tamang pananaw, mga kabunyog o mga DDS para matuto kayo, dahil gumagana ang ating judicial system, wala kang dapat ikatakot, Duterte. Gumagana pala ang judicial system, papasukin mong ICC, mag-iimbestiga, kung wala kang kasalanan, ipagtatanggol niya ang sarili niya. Pwede siyang kumuha ng mga abogado, kunin niyang abogado yung mga sila Harry Roque kung gusto niya, o kung sino mga accredited na abogado ng ICC na pwedeng mag-abogado sa kanya. Di may karapatan pa rin siya ipagtanggol ang sarili niya eh. Hindi naman siya agad poposasan. Pero sigurado lang talaga tayo dyan, may ebidensya ba? Meron. Kung sa ebidensya, napakaraming ebidensya. Ano po ang mga ebidensya? Etong mga testimonya nila Las Cañas na yan. Nila Matubato. Yung ginawa kay Senator Laila de Lima. Ano pa mga ebidensya? Yung mismong mga patayan na nangyari. Patay. Public record yung patayan sa drug war, di ba? Yung mga complaint ng mga biktima, ng mga mahihirap nating kababayan, ebidensya yon. At ang pinakamatindi pang ebidensya, yung mga pinagyayabang ni Duterte sa publiko, yung mga public pronouncement niya. Pag nag-i-speech siya sa publiko, yung kayabangan niya na kill, patayin nyo. Kung ayaw lumaban, palabanin nyo. Madaming salita si Duterte na ganun eh. Nung siya'y presidente, di ba? Ayun, ebidensya yun, recorded yun. Ano pa, yung huling sinabi niya kay Franz Castro, na ginagamit yung Intel pan para pumatay. At sinabi pa niyang talagang yung Intel pan na yan, confidential pan na yan, gagamitin para gusto niyang patayin si Franz Castro. Public po yun na sinabi ni Duterte, recorded yun. Another ebidensya na naman yun. So walang lusot dyan mga kabunyog eh. Kung may ebidensya ba? Ang tanong na lang dyan, paglilitis, kailan lalabas ang warrant of arrest dyan? Pero yun nga, mahalagang sangkap dyan, papasukin ng ICC, ibig sabihin lang po nun, duly recognized ng gobyerno yung ICC. Para talagang masigurado na magko-cooperate yung gobyerno sa International Criminal Court. Yung ating Philippine National Police, yung Department of Justice, di ba? Ganun po yun. Ganun yun. So, walang kawala eh. So, kung sa ebidensya madami. Matter na lang yan ng pagpasok ng ICC at due process, again, due process at kung lalabas ang warrant of arrest, talagang ikukulong si Duterte, pupusasan, dadalhin sa dahag, may kulungan dun eh. May ICC jail po, talagang selda din yun. Pero alam ko may aircon naman yun, maayos din naman. Yun nga lang, kulungan talaga yun. At nandun din nakakulong yung ibang mga leader na nililiti sa ICC. At ang ICC po wag mo sabing walang ngipin yan. Marami na pong pinakulong yan. Pinarusahan ng mga diktador sa mga bansang Africa, mga nang abuso. Marami na pong na-prosecute yan. At nasintensyahan. Ang matindi po dyan, walang piyansa yan. Kaya, mabilis lang naman yan eh. Pag na yan,
naghain na ng ano yan, korte nga yan, di sasabihin ng ICC prosecutor, ito yung aming mga nakalap na ebidensya. O, si Duterte naman, pagtatanggol niya sarili niya, evaluate ng korte yan. O, mag-i-issue ng warrant of arrest. O, kahit magtatago si Duterte, dapat kung ayaw magpa-aresto ni Duterte, magtatago siya sa mga bansa. Magiging wanted ngayon si Duterte. Parang Bantag siya at saka Tebes. Kasi pag hindi ka lumitaw, may warrant of arrest ka, wanted ka ngayon. Kasi yung warrant of arrest na yun, may visa yun, ayon sa batas ng Pilipinas. Ayon sa Rome Statute, di ba? So, kung di siya magpaparesto, wanted na si Duterte ngayon. O sila Bato dyan, kung sinong nakalagay doon na ipapaaresto, di ba? Or either, sumuko na lang sila sa ICC, ikukulong sila doon sa dahag. Ganun po mangyayari dyan. At kung matindi doon, walang piyansa yun. O, di habang nililitis yung kaso, kung guilty, di habang buhay siyang makukulong doon. Kung ilang taon ng, tingin ko, habang buhay yan, na pagkakakulong yan, crime against humanity yan. Ewan ko lang kung may bitay pa, yung binibitay talaga, no? Di ko alam kung anong ano doon, kung pwede ba ang parusang bitay o death penalty. Pero ang alam ko, habang buhay na pagkakakulong yan. O kung sino man lang mapatunayang guilty diyan. Kasi matinding kaso po yan eh. Crime against humanity po yan. O, di ba? O, pinapaliwanag lang natin yung proseso at mga mangyayari. Na yan yung proseso, no? So, yun po. Masabog-sabog si Duterte diyan sa testimonya nila Cañas, nila Bato, nire-review lang natin. At buti nga, may isang journalist na nagsulat, si Antonio Montalban, pinablish ngayon sa Vera Files. Tayo naman, English kasi yon, gusto natin maintindihan ng tao, ng karaniwang tao, na yun nga yung nangyari. Na yung mga shabu factory dun sa Davao, si Duterte ang may-ari. Siya ang lords of all drug lord, pati yung patayan, ayon kay Las Cañas. Pati dun sa sinasabi na driver, di ba? Oh. Ganun po ang kwento yan. Yung mga Michael Yang na yan, talaga namang konektado kay Duterte yan. Ginawa niya pang advisor yan. Kung sakali, kung gustong magtago nila Duterte, pupunta sila sa bansa na hindi nakapirma sa ICC. O kaya naman, yung bansang poprotektahan sila. Pwedeng China, magtatago siya sa China. Hindi na, wanted na siya, mangyayari. Parang si Kibuloy din, wanted, di ba? Wanted sa Amerika. Si Kibuloy, di pwedeng pumunta doon. O kung ma-issue ng warrant of arrest, si Duterte, pag ipapatupad yung warrant, ano siya, kailangan niyang pusasan o arestuhin na, gano'n. Gano'n po yun. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. At habang nasa kulungan siya, lilitisin naman yung kaso niya. Again, may abogado pa rin si Duterte, si Canor. O, di bahala na sila Roque magtatalak dyan sa ICC kung mabobola nila. Gano'n lang naman yan eh. Pero hindi mo mabobola yan. Hindi mo mabobola yung mga hukom dyan sa ICC eh. O. Pag dyan may ebidensya talaga, kulong ka na talaga dyan. Sisintensyahan ka dyan. Yan po. At yan naman, tayo sa bunyog, ang gusto natin katotohanan, katarungan. Kailangan mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng mga patayan. Yun po naman tayo eh. Kaya nga sabi natin, umiikot ang mundo eh, bilog ang mundo. Hindi habang panahon, kayo'y nasa kapangyarihan. Ngayon, binabawian sila ng ano. At nakita natin talagang durog na durog tong mga Duterte ngayon. Iba pa yung kaso, iba pa yung SMNI ngayon, pinaimbestigahan na Kongreso yan. Pinaka-cancel, pinasususpindi ang franchise. Ibang vlog na naman natin yan. Ano? Mga kabunyog, Jasmine Celso. Good morning, Kabunyog Kulex and all followers. Aba, morning pala dyan, Ma'am Jasmine Celso, no? Miko, isama dapat ang mga kasabwat. Oo, lahat dapat ng kasabwat, isama. Yung mga pinangalanan doon. Nasa, ano na yan eh. Nasa hukuman na yan. Nasa due process na yan. Ano? Again, sinasabi natin, dadaan yan sa tamang proseso. Yan ang maganda dito. Kaya hindi sasabihin ni Duterte siya ito dadaan to sa tamang proseso. Kaya nga may warrant of arrest at ikukulong. Sunny Clarissa. Malaking problema nila yan, Sir Kakulex. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Sabi ni Sunny Clarissa. Oo nga naman, ano? Tama 'yun. Natividad Gloria Antolin, lahat ng kasamaan may hangganan. Eksakto, di ba? Hindi araw-araw ay nasa taas ka. Darating ang panahon,
Pag may ginawa kang masama, ano ka rin, mapapailalim ka rin. Umiikot ang mundo, bilog ang mundo. Nananaig lagi ang katarungan at katotohanan. Kaya tayo mga kabunyog, manghawakan tayo sa katotohanan at katarungan. Tuloy lang ang laban. Noon ngang panahon na nakaupo si Duterte, ang bunyog, hindi tayo umaatras. Sinasabi natin talaga yung totoo, no? Ngayon pa kaya na kahit papano nakakakita tayo ng mga magagandang pangyayari nitong mga nakaraang buwan, no? Itong mga nakaraang linggo. Sunod-sunod ang mga magagandang balita. No? Oh, Julius Lapus, ayaw ni Duterte sa dahag. Oh, bahag kasi biyag niyan. Eh, kahit ayaw niya, 'di ba? Kahit ayaw niya, eh pag inaresto siya, pinusasan siya, talaga ikukulong siya sa ayaw at sa gusto niya. Ewan ko lang kung pwede bang mga neck brace, wheelchair doon. Yung mga style nila Gloria, yung mga magne-neck brace, mag-wheelchair, di natin alam. Oh, Ronald Enriquez, magandang araw po, Sir Kulex. Oh, Rodel Dakis, andyan na ang karma, Sir Kulex. Oh, katarungan. Melchor Cheng, good evening, Kulex. Oh, Jojo Bacalya, magandang pamasko at pabagong-bagong taon sa kanya yan. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. December 10 po, magkita-kita tayo, International Human Rights Day. Magkita-kita tayo alas 9 ng umaga, December 10, sa Liwasang Bonifacio. No? Liwasang Bonifacio, December 10. Harap po yan ng Manila yung post office na nasunog. Harap yan na yung Liwasang Bonifacio. Magkita-kita tayo dyan, alas 9 ng umaga. International Human Rights Day, ang call natin, ICC, papasukin na. Mga kabunyog, mga kababayan, yung mga nanonood, good evening, Kulex, Melchor, salamat, nabasa ko na pa. Gusto ko yung batiin lahat, no? Daming nagko-comment dito sa atin. Mga kabunyog, mga kababayan, Jel Lims, thanks for the info. Mga kabunyog, mga kababayan, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, tuloy ang laban.